Pinasasagot na ng Korte Suprema ang Senado, Kamara at si Executive Secretary Lucas Bersamin sa petisyon na humihiling na ipawalang bisa ang 2025 General Appropriations Act o GAA na nagtatakda ng pambansang budget ng pamahalaan. Ang naming kaso sa Korte Suprema, ito po yun, yung aming petisyon for certiorari and prohibition. Final po namin ito nung Monday. Marami po ang nagsasabi bakit napakatahimik ng pag-file namin sapagkat po ito'y isang mahalagang kaso at hindi naman po tayo after ng media mileage kaya minarapat po namin ni Congressman Sid Ungab at ng mga ibang petitioners na mga pawang premyadong abogado na mag-file quietly at ihayag na lamang na kami nga ho ay nakapag-file na the following day which is kahapon. So ito po yung kopya ng aming final nung Monday na petisyon sa Korte Suprema. Petition for certiorari and prohibition. Ito po yan. At ating pong balangkasin ngayon ang pagsisinungaling ng mga nagtatanggol dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget dahil nga po sa unang beses pa lang tinanggi nilang may blanco daw yung Bicameral Conference Committee report. Tinanggi nila na wala raw pong blanco, walang illegal sa proseso at walang unconstitutionality na naganap doon sa pagpasa ng General Appropriations Act na siya na nga po ngayon ay batas na. Unahin po muna natin, ito po yung kopya ng Conference Committee report. Makikita po natin, para po, it's a bit of a lecture, pilitin natin pasimplihin, ito po yung pagpapatunay na na-file po ito sa Bills and Index Service ng House of Representatives. At ang final po nila, ito po yung title. Basahin ko po, ang title niya, An Act Appropriating Funds for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ito po yung produkto ng Bicameral Conference Committee report. Sabi po nila hindi final ito, pero final. You do not file something that is not final sa House Bills and Index Service. Yan, malinaw yan. At the same time, makikita po ninyo yung mga kongresista na pilit nagtatakip ng pinakamalaking anomalya, yung biggest money heist ever in the history of the Philippines, 6.325 trillion pesos po. 6.325 trillion pesos. Ito po yung kanilang rinatipikahan, inaprubahan, pirmado at inihain niya po dito sa House Bills and Index Service. Ito po yan, kitang-kita dyan. Pirmado po, sapagkat nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong House rules. Yung rules po ng House of Representatives, specifically yung Section 63 at saka yung Section 64. Sabi po sa inyong sariling rules diyan sa House of Representatives, pagkatapos na yung Conference Committee report, kinakailangan pirmahan ang bawat pahina. Ayan po pirmado. Yung bawat pahina, pirmado. Mga kababayan, pirmado. Tapos, makikita naman natin, pirmado, bawat pahina, pirmado, at makikita naman talaga na ito'y pinirmahan Malinaw po yan yung last page. Pirmado po yan. I hope nakikita ninyo malinaw. Pirmado ho ito, mga kababayan. Pinag-uusapan natin dahil mahalaga na pag-usapan natin ang kung paano sinalaula ang proseso ng pagpasa ng budget. Ito po yung mga pumirma. Para kilala ho ninyo, dahil tayo sa hakbang ng maisog, incidentally ay nagdiwang po ng unang taong anibersaryo ng hakbang ng maisog kahapon sa mga maisog. Happy anniversary po sa inyo. At patuloy tayong lumalaban
at nananawagan ng transparency and accountability. And this is the reason why I am showing you this copy of the Bicameral Conference Committee report. Ito nga ho, pirmado ang bawat pahina at makikita ninyo na tuloy-tuloy ho yan eh. Pirmado po yan eh. At ipinakita ko na rin po sa aking isang page yung mga blanco. So, talakayin po natin. Merong isang mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga, tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, nung mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap eh. Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawin bobo ang mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino sapagkat sinisikap ko hong pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan, yung kanilang technical staff na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction. Tatlong bagay lang ho yung sinasabi ron eh. Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Ito po yung sinasabi niya. Tama siya. Oh. May omnibus motion. Pakibasa po ninyo. Binilugan ko po kung ano lang yung pwedeng gawin ng kanilang technical staff. Malinaw dyan, they are authorized, the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo ngayon sasabing typographical yan? Paano mo ngayon sasabihin grammatical yan? At paano mo sasabihin printing error yan? Isang pahina pa lang ho yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman ho pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang ho patunayan natin na kung talaga nagsisinungaling itong mga ito. Ito ho. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Binigyan ng 10 araw ng mga respondent para sagutin ang mga isyung inilatag sa petisyon na dating Executive Secretary Victor Rodriguez, Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at iba pang mga petitioner. Layo ng petisyon na ideklarang invalid ang national budget dahil sa mga issue ng paglabag sa saligang batas kaugnay ng pagkakapasa nito.